Narito kami upang mataimtim na ipahayag at ipresenta sa inyo ang aming pananaliksik na pinamagatang Epekto ng Social Media at Psikolohikal na Pag-uugali ng mga botanteng mag-aaral sa pagboto. Ngayon ay ating ipapaliwanag kung ano nga ba ang Kabanata 1. Panimula. Ang pagboto ay isang pangunahing karapatan at tungkulin sa isang demokratikong bansa. Sa panahon ngayon, ang kabataan, lalo na ang mga mag-aaral, ay mas aktibong kalahok sa politika dahil sa social media. Gayunpaman, kaakibat nito ang panganib na maling impormasyon, kakawatak-watak ng opinyon at pagpalaganap ng bobotante phenomenon, kung saan ang boto ay nakabase sa popularidad, hindi sa plataforma. Layunin ng panaliksik na ito na masuri ang epekto ng social media sa desisyong pampolitika ng mga mag-aaral, kung paano mas mapapalakas ang kanilang papel bilang responsableng botante. Paglalahad ng suliranin, itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pagboto ng mga mag-aaral ng Pambansang Pamantasan ng Mindoro, Campus ng Calapan. Sinusuri nito ang epekto ng social media sa tatlong pangunahing aspeto: politikal na kamalayan, emosyonal at pisikal na kalagayan, pagsala ng impormasyon. Bukod dito, tinutukoy rin ng papel ang iba't ibang social media platforms at teknolohiya sa pagbuo ng pananaw ng mga kabataang botante. Saklaw at delimitasyon. Nakatuon ang pananaliksik na ito sa mga kabataang botante mula lamang sa Pambansang Pamantasan ng Mindoro, Calapan Campus. Hindi nito sinasaklaw ang kabataang botante sa labas ng universidad. Kahalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga para sa mag-aaral upang maging mas mapanuri at edukado sa pagboto, gobyerno, administrasyon, para makabuo ng mas epektibong programa pang-edukasyon sa politika, guro at magulang, upang magabayan ang mga kabataan at para sa mga mananaliksik sa hinaharap na nais palawakin pa, at para sa mga mananaliksik sa hinaharap na nais palawakin pa ang ganitong uri ng pag-aaral. Sa pag-aaral na epekto ng social media sa politika ng pag-uugali ng mga botanteng mag-aaral sa pagboto, mayroong dalawang pinakaabot na pag-aaral. Una, Cabañas J. B.A. Elia J.M. 2020. Sinusuri sa pag-aaral na ito kung paano ginagamit ng mga kabataan ang social media para maintindihan ang mediated citizenship at makilahok sa politika. Mahalaga ito dahil direktang iuugnay nito ang social media sa kanilang psikolohikal na pag-uugali sa pamamagitan ng pagiging daluyan ng mga impormasyon, diskusyon at pagpapakilos na nakakaapekto sa kanilang pananaw sa pagboto. Pangalawang pag-aaral ay ang kay Torres L.N. ng 2021. Ang
kung saan tinatalakay dito ang network individualism na tungkol sa mga taong may sarili-sariling internet o network na may sarili-sariling connection. Mahalaga ito dahil sinisiyas ito kung paano binabago ng internet at social media ang paraan ng pag-iisip at pagpapahayag ng mga individual bilang mamamayan, lalo na ang papel ng personal network. Direktang nauugnay ito sa psikolohikal na pag-uugali ng mga mag-aaral dahil pinapakita nito kung paano nai-impluwensyahan ng kanilang online na ugnayan ang kanilang pananaw at partisipasyon sa politika. Kabanata 2. Kaugnay sa pagrepaso ng literatura at pag-aaral. Kabanatang ito ay naglalayong repasulti ng mga kaugnay ng literatura at pag-aaral na nagkakaroon ng pagkakatulad at pagkakaiba sa pag-aaral na isinasagot. Ito ay kinuha mula sa pagbubasan ng mga libro, balita, artikul at iba pang mga nakalimbag sa pinagmulan at mula rin sa mga elektronikong pinagmulan at tinutuho ng mga mananaliksik upang mabigyan ng liwanag ang paksa sa ilalim ng lugar. Pangatlong tanong, paano na-influensyahan ng issue sa social media ang iyong emosyonal na aspeto o kalagayan? And, epekto ng politikal na nilalaman sa emosyonal na kalagayan. Binabahagi ng mga respondenteng may direktang epekto sa kanilang damdamin at kalusugan, pangkaisipan, ang nilalaman politika na lumalagay sa social media. Ibig sabihin nito ay direktang naaapektuhan ang mga balita at post tungkol sa politika ng social media ang nararamdaman at pag-isip ng mga tao na halimbawa, maaari magdulot ng stress, galit, lungkot o anxiety sa kanila. Pakikipagtulungan sa gobyerno at NGOs. Pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at NGOs para sa voter education at digital safety. Pananaliksik at pagsubaybay. Ipagpatuloy ang pag-aaral sa epekto ng social media sa kabataan para mas maintindihan natin sila. Sunod na tanong, paano hinuhubog ng social media ang iyong pagkakakilanlan bilang isang butante? And, pagkakahubog ng pagkakakilanlan bilang ang social media ay tumutulong sa pagkakaroon ng makabuluhang pagkakakilala sa sarili bilang mamamayang may pananagutan sa sarili. Ayon sa kanilang mga sagot, ang social media ay nakakatulong sa kanila upang mas makilala nila ang kanilang sarili bilang responsable mamamayan. Dahil sa social media, mas nalalantad nila ang iba't ibang issue or mas nakikita nila ang iba't ibang issue patungkol sa lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa kanila para masuri ang kanilang mga paniniwala, maging aktibo sa mga usapin ng lipunan tulad ng pagboto o sa pagsusukan ng siya, at maunawaan kung paano ang ating mga kilos online ay may epekto sa iba. Sa huli, humuhubog ito sa ating pagiging mas mulat at may pananagutan sa bahagi ng lipunan. At ngayon naman, atin mong pag-uusapan ang Kabanata 3 at ang metodolohiya ng pag-aaral na ito. Una, nagtatanghal ang pananaliksik, lokal ng pananaliksik, mga respondente ng pananaliksik, paraan ng pagkukunwa, instrumentong pananaliksik, ganoon rin ang paraan ng pagkalap ng mga datos. Ang balangkas na pananaliksik na ginamit ay ang kwalitatibong disenyo upang maunawaan ang epekto ng social media sa pagboto ng botanteng mag-aaral sa pambansang pamantasan ng Mindoro, kampus ng lungsod ng Calapan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa espesipiko sa paaralan ng pambansang pamantasan ng Mindoro, kampus ng lungsod ng Calapan. At ito ay nakapaloob sa taunang 2025. Ang paraan ng pagpili na ginamit ng mga mananaliksik ay ang layuning pagkuha o ang purposive sampling bilang isang paraan ng pagpili ng mga kalahok. Ito ay pinili upang matiyak na ang mga kalahok ng pananaliksik ay yaong mga rehistradong botante ng ating bansa. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ng respondente ng pag-aaral na ito. Ang respondente ng pag-aaral na ito ay ang mga botanteng mag-aaral sa nasabing paaralan. Ganun rin, instrumentong pananaliksik na ginamit dito ay ang pag-i-interview sa mga botanteng mag-aaral ng pambansang pamantasan ng Mindoro, kampus ng lungsod ng Calapan. At ang mga mananaliksik ay naghanda ng interview questions na naglalayong makakalap ng datos upang masuri at malaman
boto sa mga botanteng mag-aaral. At ngayon naman dadako tayo kung paano nakalap ang mga datos. Una, humingi ang mga mananaliksik ng approval ng chairperson ng bawat or ng chair program ng bawat kolehiyo. Ganun rin, nagbigay ng liham ang mga mananaliksik sa minister sa mga katanungan upang tama ang pagpili ng mga respondents. Ganun rin, ang pananaliksik na ito ay humingi ng tulong sa Rehistradong Validator sa Pambansang Pamantasan ng Mindoro, Campus ng Calapan na ating pag-uusapan ang Kabanata 4. At ito ay naglalaman ng mga aktual na tugon ng mga napiling respondents para sa pag-aaral na ito. Layunin ito mailahad at maunawaan ang mga karanasan, pananaw, at personal na saloobin ng mga respondente ukol sa epekto ng social media sa kanilang pagiging botanteng mag-aaral. Ang presentasyon ng datos ay nakaayos batay sa mga itinakdang indicator sa palayan. Ito ay ang politikal na kamalayan, emosyonal at pisikal, at ang pagsasala ng impormasyon. Sa politikal na kamalayan, sa unang katanungan, paano mo ginagamit ang social media upang makuha ng mga impormasyon tungkol sa mga isyong politikal ng mga kandidato? At ayon sa mga tugon ng mga respondente at ang mga mag-aaral na ito, para sa mga botante mag-aaral, ay sinusuri ang source, ang comment section, at pag-verify ng mga iba't ibang plataforma. Sa ganoon ay makapag-decision sila ng tama at makapag-decision sila para sa bayan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang Kabanata 5. Ang konklusyon ay nagpapakita na ang social media ay hindi lamang teknolohikal na kasangkapan, kundi isang makapangyarihang puwersa na humuhubog sa isipan, damdamin at pagkilos ng mga kabataang botante. Sa pamamagitan nito, sila ay nagiging mas mulat sa isyong panlipunan at pampolitika. Ngunit, kasabay nito ay naghaharap din ng hamon ng maling impormasyon at emosyonal na pagkapagod. Binibigyang diin ng konklusyon ang pangangailangan ng media literacy at kritikal na pag-iisip upang mapanatili ang balanseng pananaw at makabuluhang pakikilahok sa lipunan. Rekomendasyon. Ito ang rekomendasyon ng mga media and information literacy. Turuan ang mga estudyante kung paano suriin ang impormasyon at tukuyin ang totoong social media. Programa sa kalusugang pangkaisipan. Bigay ng suporta sa kaisipan para sa stress na dulot ng political reform. Online na ligtas na sitwasyon. Gumawa na ligtas na online na lugar para sa pagpapahayag ng opinion sa politika. Responsible digital